Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, September 13, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mas okay pa yung magtaas kaysa yung fuel subsidy kasi madadagdagan yung kita para makakabawi rin sa mahal ng gas. Simula na ng pamamahagi ng fuel subsidy ng gobyerno, pero ilang tsuper nakukulangan. Imbis na ayuda, aprubahan na lang raw ang hirit na taas pasahe. The Philippines is open for business. BBBM sa kanyang kaarawan, nanligaw muli ng investors sa Singapore. Habang grupong bayan, may regalong batikos sa nakatakdang pagdalo ng Pangulo sa F1 race. We should avoid that. We should set the example. Panghuhuli sa maagang pangangampanya, mas paiigtingin sa task force kontra EPAL ng COMELEC. Mahigit 400 kandidato na sampulan na. Taylor Swift! At sa ating balitang showbiz, Taylor Swift, big winner sa katatapos na MTV Video Music Awards. Iba pang nagwagi, kilalanin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Umarangkada na sa wakas ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno sa mga public utility vehicles. Pero para sa sektor, imbis na fuel subsidy, muli nilang inihihirit ang taas pasahe. Ano naman kaya ang sagot ng LTFRB ukol sa hiling nilang ito? Alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagsimula na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa proseso ng pamamahagi ng fuel subsidy sa land bank accounts ng mga benepisaryo. Hopefully, mga itong araw po na ito, may siguro mga 5 to 10% may credit na po nila bukas, mga ganun po. Pero patuloy po yung ating pag-endorse po sa kanila ng listahan po. 10,000 piso ang subsidiya para sa mga modern jeep at UB Express. 6,500 naman sa mga traditional na jeep at TNVS. Operating cost, lalo na po dun sa modern natin, aside from the fuel, may amortization din sila. So, ang naging base nito is yung operational cost nito, mga bago kasi ito. Ito ho is a fuel subsidy po dahil nga ho sa pagtaas ng presyo ng gas. So, yung difference ng regular price at saka nung pagtaas ng gas, yun po ang sinasagot ng subsidy. Tulong ito ng gobyerno sa mga matinding naapektuhan ng sunod-sunod na oil price hike. Yun nga lang, hindi pa man nila natatanggap ang subsidiya para sa sektor ng transportasyon, inireklamo na nila na napakaliit nito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dagdagan pa ang pagmahal ng bilihin sa bansa. Kulang, dalawang biyahe mo lang, ubos na kaagad yan eh. Magkano ngayon? 61 na ang diesel. Ayon sa mga tsuper, imbis na fuel subsidy, taas pasahe na lamang sana ang gawin ng pamahalaan. Mas maganda pang magtaas na lang. Kasi permis na yun eh. Yung pang diesel kasama pa may-ari nun. Mas okay pa yung magtaas kaysa yung fuel subsidy kasi madadagdagan yung kita para makakabawi rin sa mahal ng gas. Isang posibilidad na agad namang inaalmahan ng ilang commuter. Hindi rin worth sa aming mga commuters kasi ang minimum ngayon is 610. So dati nagbabudget ako sa family ng 300. Ngayon 500 is kulang na for a day. Kulang talaga. So tataas pa pamasahe. No, baka patay-patay na talaga yung mga commuters. Ayon sa LTFRB, isasalang pa sa hearing ang iba't ibang petisyon para sa taas pasahe. Number one, provisional increase nila na 1 peso, which ang hinihingi nila is pending the hearing ng 4 pesos at saka 2 pesos. Malamang ang una ho namin tutugunan dyan ay yung hingi nila ng 1 peso provisional increase. Kung ibibigay ba namin yan o hindi. Paliwanag ng ahensya, nakadepende pa sa statistics na maipapakita ng mga petitioner kung mapagbibigyan ang hirit na taas pasahe. Pero kung sakasakaling maaprubahan, pinag-aaralan ng pamahalaan na maipatupad ito bago matapos ang taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Nananawagan ng ilang senador sa airport authorities na ayusin ang kanilang customer service para hindi na makadagdag sa hirap ng mga napeperwisyong pasahero tuwing may delayed flights. Sa pagdinig ng Senado sa 2024 budget ng Department of Transportation at attached agencies nito, ibinulgar ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator Bato de la Rosa ang hindi maayos na serbisyo ng mga paliparan. Pero nangako naman ng Civil Aeronautics Board Executive Director Carmelo Arcilia na ayusin na nila ang kanilang serbisyo at aalisin ang mga incompetent na personel. Nananawagan din ng iba pang senador sa DOTR na bigyan ng karagdagang slot sa runway ang airline companies para mas maraming eroplano ang makalipad na makapagbibigay naman ng karagdagang flights para sa mga pasahero. Sa ibang bansa po kami, pumunta kami dun sa airport, ang sabi ko sa amin, wala na yung flight nyo, minove na. From 9 o'clock to 7 p.m. Sabi na, ba't hindi kami doon nilagay? Kasi binibenta pa pala yun. So ang hirap po no? Tapos wala kang mapag-complainan doon sa air carrier. Nalulungkot din po ako na despite po the very high standards that we maintain in terms of the quality and responsiveness and competence of our people in the airports, meron pa pong mga bad eggs din. Mas piniling ipagdiwang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang kaarawan abroad. Sa kanyang working birthday, muli nitong niligawan ang mga investor sa 10th Asian Summit sa Singapore. Narito ang ating balitang A to Z. The Philippines is open for business. We invite you to join us in shaping a brighter future for us all. Sa labas ng bansa, nagdiwang ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kanyang kaarawan ngayong September 13. Sa kanyang working birthday, nagbigay ng talumpati ang Pangulo sa 10th Annual Asian Summit sa Milken Institute sa Singapore. Dito ibinida ng Pangulo ang ekonomiya ng Pilipinas. We are a large market. We are comprised of 110 million consumers whose demand helps fuel our current and future growth. Maging ang kanyang pet project na Maharlika Fund. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development. At kaharap ang mga economic at business leaders ng rehiyon, muli itong nanligaw ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. We open our doors to international developers and construction companies who wish to take part in the infrastructure development of our country. To those who are looking to invest in the Philippines, we offer incentives, tax breaks, and robust legal frameworks that safeguard the interests of foreign investors. Bukod sa business conference, nakatakda rin ang Pangulo na dumalo sa Formula 1 Singapore Grand Prix, sunod sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Bagay na agad binatikos ng grupong Bagong Alyansang Makabayan. Ayon kasi sa grupo, tila mas binigyang importansya pa ng punong ehekutibo ang pagdalo sa naturang aktibidad kaysa tugunan ang krisis sa ekonomiya at lumalaking utang ng bansa. Matatandaang dumalo rin ng Pangulo sa F1 race nung nakaraang taon na umani rin ng matinding batikos mula sa publiko. Tinututulan ng National Union of Journalists in the Philippines ang panukala ng Ombudsman na huwag nang isa publiko ang Commission on Audit Reports ng mga ahensya. Ayon kay NUJP Secretary General Len Olea, oras na hindi ilathala ng Ombudsman ng COA report, may posibilidad na may katiwalian na nangyayari sa loob ng ahensya. Dagdag pa ng NUJP, napakahalaga ng COA dahil dito nalalaman kung nagamit ba sa tama o hindi ang pondo ng isang partikular na ahensya ng gobyerno. Samantala, nilinaw naman ni Ombudsman Samuel Martires na wala siyang tinatago o pinoprotektahan na opisyal ng gobyerno hinggil sa kanyang panukala na wag nang isa publiko ang COA reports. Ayon sa opisyal, nais niya lamang na maiwasan na magkaroon ng gulo sa publiko dahil oras na may makitang mali sa report ay agad na nauuwi sa kritisismo. Kung wala naman talagang kasalanan at walang korupsyon, there should be nothing to fear. And may due process naman ang COA.
and other government agencies so they can clear their names or the names of the officers and the government agencies eventually. Nag-inspeksyon ng matataas na diplomatic officials at militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagtatayo ng military sites sa Northern Luzon, bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kabilang sa mga opisyal na personal na pumunta sa site sa Lalo Airport sa Santa Ana, Cagayan ay sina Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at U.S. Indo-Pacific Command Admiral John Aquilino. Bahagi ito ng siyam na EDCA sites na itatayo para sa pagpoposisyon ng military asset at mga kagamitan na tutugon sakaling kailanganin. Bukas naman gaganapin ang Mutual Defense Board and Security Engagement Board Conference sa Camp Aguinaldo na inaasahang dadaluhan din ng matataas na opisyal ng militar ng US at Pilipinas. Dusot na sa Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. Bago maaprubahan ng komite, ginisa muna ng mga mambabata si Chodoro dahil sa issue sa West Philippine Sea at anti-insurgency operation ng Pilipinas laban sa mga komunista. Depensa naman ng kalihim, handa na niyang palakasin ang alyansa sa mga international community para mapanatili ang freedom of navigation. Matatandaang itinalaga ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong Hunyo bilang bagong kalihim ng DND. With the changing threat situation at saka ang mga kilos ng ating mga katunggali sa West Philippine Sea, kailangan talaga i-leverage natin ang ating mga alyansa. Hindi naman para kung ano man, but to enforce the rules-based international order at ang UNCLOS. Pagpapaigting ng kampanya laban sa early campaigning ang kasalukuyang tinututukan ng Commission on Elections. Katunayan, mahigit 400 EPAL na kandidato ang nabigyan na ng show cause order ng komisyon. May balitang A to Z si Ian Maghano. Sang-ayon si Herbert, ang punong barangay at lone candidate ng Barangay Addition Hills sa San Juan City sa mahigpit na kampanya ng Commission on Elections laban sa early campaigning ng mga kumakandidato sa barangay and sangguniang kabataang elections. Not everyone can be given a chance to serve. So pag nabigyan tayo ng chance, let's do it well. Yun lang. Huwag tayong umasa na magbabago o asenso ang bayan natin kung sa barangay pa lang, epal na. Anya, dapat magsilbing role model ang mga barangay officials para sa maraming mas nakatataas na politiko. We should avoid that. We should set the example. No? So kaya sabi ko nga, agree ako dyan. Hopefully lang, no? Ma-elevate din yan. Kasi not only on the barangay level kailangan yan, even on the national level, I believe mas talamak pa. Kanina, inanunsyo ng COMELEC na formal na nitong papalitan ang pangalan ng COMELEC Task Force Against Premature Campaigning sa COMELEC Task Force kontra EPAL. Iniak na nangangampanya ka, gagawin mo bago ang start ng campaign period, premature campaigning yan. Under sa Omnibus Election Code Section 79, may mga definition ng mga act of campaigning. Layo nitong maparusahan ang mga kumakandidato sa BSKE na nangangampanya na kahit wala pa ang official campaign period na magsisimula sa October 19. Basta tatandaan natin, it is always based on the date of the receipt of the notice to explain. Sa ilalim ng pulisiya, maaaring magsumbong sa task force ang sino mang makakakita ng early campaign posters kalakip ng ilang detalye. Pero paano ang mga incumbent o ang kasalukuyang barangay official na kinakailangang magsagawa ng social services sa gitna ng campaign ban? Paglilinaw ng komisyon, hindi pa hihintulutan ang opisyal na umepal sa proyekto maliban kung maaaprobahan ang request for exemption nito. Ang kauna-unahan po doon sa nakalagay sa exemption, hindi dapat gamitin yung mismong proyekto yan to promote the candidacy of somebody. So dapat napakaganon po istrikto ang ating requirement at ang ating kondisyon. Kaya ang ilang election watchdog nagbigay ng paalala sa mga kumakandidato. Binibigyan muna sila ng show cause order. No? Kasama yan doon sa rules and procedures nga na
pwede silang makasuhan at once na makasuhan at mapatunayan na nag-early campaigning sila, pwede ngang ma-disqualify. Sa ngayon, mahigit 400 EPAL candidates na sa kapuluan ang nasampulan ng task force. At ayon sa COMELEC, target nitong mapa-disqualify ang mga pasaway na kandidato bago ang mismong halalan sa October 30. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, plano ng Commission on Elections na magsanay ng 400 pulis sa Mindanao na posibleng magsilbing election officer sa araw ng halalan sakaling umatras sa serbisyo ang mga guro dahil sa takot na madamay sa election-related violence sa kani-kanilang lugar. Kasunod ito ng tigisang kaso ng pagpatay sa mga naghain ng kandidatura sa ilang lugar sa rehiyon. Pero giit ng COMELEC, ang pagsasanay ay paniniguro lamang na magiging maayos ang halalan. Nakatakda namang ilabas bukas ang pinakabagong listahan ng mga komunidad na isa sa ilalim sa Red Areas of Concern dahil sa naturang kaso ng election-related violence. Sa panig naman ng Commission on Human Rights, iniimbestigahan na nito ang mga election incidents habang hinihiling rin nito na paigtingin pa ang seguridad sa nalalapit na halalan. Pag nagkakaroon po ng mga violence o pananakot o pagpatay, pinapahina po yung essence ng demokrasy na tinatamasa po natin. Na dapat pa nga po sana dahil tayo ay nasa demokrasya, ang dapat na hinahayaan po natin ang taong bayan na marinig ang boses nila. Yan ay indispensable, ang ating Armed Forces of the Philippines at saka ang PNP. Natatawa nga lang ho ako dahil hindi ho nagsasalta yung aming chairman pero ang COMELEC po walang intelligence fund. Walang confidential fund. Sa ibang balita, aarangkada na bukas ang konstruksyon sa Linear Park o Promenade sa kahabaan po yan ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Pasay. Ito ay matapos lumagda sa isang kasunduan ng Metro Manila Development Authority at Philippine Reclamation Authority na magtayo ng parke mula po yan sa EDSA Extension hanggang Libertad Extension. Habang nasa 70 million pesos naman ang inilaan na pondo ng gobyerno para dito. Magmumula ang pondo sa MMDA habang ang budget para sa maintenance ay kukunin naman sa Pasay City LGU. Inaasahang matatapos ang proyekto bago ang Pasko. Ito yung nakita namin na available na space na pwedeng i-develop na malaki at malaki yung impact din dahil mahaba at maluag yung area. Tutulong ang Pasay LGU sa pag-maintain, pag-aalaga, pagpapaganda palalo ng ating Rojas Boulevard Promenade. Susunod sa ibayong balita, ang update sa nangyaring malawakang pagbaha sa Libya. At mamaya sa ating balitang showbiz, Taylor Swift, big winner sa katatapos na MTV Video Music Awards. Abangan ng kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Isinasa pinalna ng Department of Justice ang sulat na ipadadala sa United Nations hinggil sa arrest warrant laban kay dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, ang hakbang ay para maaresto rin ng member state si Teves at ibalik sa Pilipinas para humarap sa paglilitis kaugnay ng kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Rowel Degamo. Giit nito, hindi biro ang terorismo kaya sisikapin nilang alertuhin ang buong mundo. Pinaniniwalaang nananatili si Teves sa Southeast Asia. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if it's somebody who is a known terrorist being harbored by anybody.
Tinatayang 1 billion pesos kasama ang cryptocurrencies ang nadiskubre ng Department of Information and Communications Technology sa mga nakumpiskang rehistradong SIM cards. Nakuha ang mga naturang SIM sa malalaking raid na isinagawa sa hinihinalang Philippine Offshore Gaming Operator Facility sa Pasay City. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, maaaring konektado ito sa mga perang ninakaw mula sa pang-i-scam ng mga sindikato. Pagbubulgar pa nito, marami pa ring tech scam sa kabila ng SIM registration law dahil maraming consumer ang nagbebenta ng kanilang registered SIM at ang ilan pa anya gumagamit ng fake ID. In the next few months, they will be cleaning up those records together with the telcos. Ang importante po dyan is yung identify na natin kung anong mga techniques na ginagamit nila upang makapag-pre-register na napakaraming mga SIM cards. Nananatiling pinakadelikadong lugar sa Asia para sa mga environmental defenders ang Pilipinas sa ika-10 sunod na taon. Ayon yan sa ulat ng non-government organization na Global Witness. Sa kanilang datos, mula sa 177 na nasawing environmental defenders sa rehiyon noong 2022, 11 ang mula sa Pilipinas. Samantala, aprobado na ng Asian Development Bank ang $303 million na utang ng Pilipinas para sa pagpigil sa pagbaha at epekto ng climate change sa bansa. Ayon sa ADB, gagamitin ang pondo para paigtingin ang kahandaan ng bansa sa pamamagitan ng training, pag-install ng weather at river flow monitoring equipment at early flood warning equipment. Umalo na sa higit 5,100 na individual ang kumpirmadong patay sa nangyaring malawakang pagbaha sa Libya habang libo-libo pa ang sugatan. Pinalala ng pagkasira ng Derna Dam ang sakuna matapos daanan ng bagyo. Samantala, wala pang naiulat na Pilipinong naapektuhan ng nangyaring pagbaha doon. Pero ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hanseleo Kakdak, patuloy nila ang binabantayan ng sitwasyon sa Libya. Nakahanda rin ang DMW na magpadala ng tulong sa Libya kung kinakailangan. Samantala, wala pa rin namang natatanggap na report ang DMW kung may OFW namang naapektuhan ng malalakas na lindol sa Morocco. The catastrophic floods happen in the Derna region, which is the eastern part of Libya, the border of Egypt, near the border to Egypt, and most of the Filipinos in Libya are on the western side, the Tripoli side. We still are in touch with the Filipino community there and the DFA there. Good news para sa superfans ng Gilas Pilipinas. Bubuksan sa publiko ang joint practice ng national men's and women's basketball teams. Sa Twitter post ni Gilas coach Tim Cone, inimbitahan niya ang mga fans na pumunta at manood ng libre sa kanilang practice games sa Phil Sports Arena sa Pasig bukas 4 p.m. ng hapon, September 14. Bahagi ito ng paghahanda ng mga kuponan para sa nalalapit na 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China simula September 23. Unang makakaharap ng Gilas Men's ang Team Bahrain sa September 26. Sa aming pagbabalik, it's her year talaga. Taylor Swift, the big winner sa MTV VMAs. Iba pang nagwagi, kilalanin. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. American pop singer-songwriter Taylor Swift nakuha ang most VMA wins in one night. Ilang Hollywood big stars present at wagi rin sa MTV Video Music Awards Night. Kilalanin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. And the VMA goes to Taylor Swift.
This is unbelievable. Halos hindi makapaniwala ang American pop and country music singer-songwriter na si Taylor Swift matapos masungkit ang record for most VMA wins in one night. Sa katatapos lamang na 2023 MTV Video Music Awards nitong Martes, September 12 na ginanap sa Prudential Center, Newark, New Jersey, si Tay-Tay lang naman ang nakakuha ng VMA Award para sa kanyang kanta na Anti-Hero. This is unbelievable. I just want to say that the fact that this is a fan-voted award means so much to me. I cannot believe that it was a year ago at the VMAs that I announced the Midnights album. Unstoppable talaga ang pop star dahil ito na ang ikalawang straight win ni Taylor para sa Video of the Year category. Maliban dyan ay nakatanggap rin siya ng multiple awards. Samantala, ilan sa mga bigating celebrities rin ang nag-perform tulad ni Shakira na talaga namang napahips dong fly ang lahat sa walang kupas na lambot ng kanyang bewa. Naiuwi ni Shakira ang Video Vanguard Award. Thank you. Full support si Taylor Swift para sa kanyang BFF na si Selena Gomez. Para naman sa Best Afrobeats, kasama si Rima. Best Hip Hop naman ang naiuwi ng tinaguriang Queen of Hip Hop, walang iba kundi si Nicki Minaj! Ilan din sa mga sikat na artist na nag-perform at nabigyan ng parangal ay sina Demi Lovato, Cardi B, Korean boy band group na Stray Kids at marami pang iba. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, madalas ka bang magtanong sa kausap mo kung nasaan na siya? Paniniwalaan mo kaya kung sasabihin nitong naipit na naman sa traffic? Narito at panoorin. Aray! Sana okay ka lang. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang human at environmental rights activist na si Miriam Miranda. Ayon kay Miranda, laban upang ang susunod na henerasyon ay magkaroon ng pagkukunan ng pangangailangan at makausad sa mundong patuloy na sinisira. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!